Ngayon, dakuin naman ho natin ito, 'no? Wala na daw kayong alibay para hindi pa ituloy ang impeachment trial ni Vice Presidente. Naubusan na daw kayo ng alibay. Sabi dito ni Senadora Risa Ontiveros, "No reason to further delay BP impeachment trial." Umpisahan niyo na. Biruin mo kampo ni Inday Sara Duterte nagsusumigaw na, ready daw po sila. Ready, pero ang gusto ho mga kababayan, dismiss lang ho. I-dismiss yung impeachment ni Sara Duterte. Kung ako ho mga kababayan, kukuha ako ng 16 na magtatanggol sa akin, 16 na mga lawyer. Naku, hindi ho ako papayag nung ganyan ha. Na tipo bang 16 kayo, sasabihin niyo lang na dismiss yung ano, i-dismiss lang yung impeachment ko? Paano naman yung pangalan ko? Paano naman yung iniisip ng sambayan ng Pilipino sa akin? Kaya ko nga kayo kinuha, 'di ba? Kaya ko nga kayo kinuha, bakit? Kasi para linisin yung pangalan ko, kasabay ng pagtatanggol sa akin, malinis yung pangalan ko. At least matapos 'tong impeachment na ito ng iniisip ng mamamayang Pilipino. Ayun, naidepensa ng kampo ni Sara Duterte na hindi siya magnanakaw. Oh, pero tapos sasabihin lang ho ng 16 na mga lawyer ni Inday Sara Duterte, "Gusto namin dismiss 'to, dismiss." Tapos babanat si Inday Sara Duterte, "Ayoko na makialam doon sa sinasabi nila kasi papagalitan na naman po ako." Hindi. Kung ikaw talaga alam mo na wala kang kasalanan, alam mo na talagang hindi ka nagnakaw sa kaban ng bayan at kaya mong idepensa ang sarili mo, pipilitin mo yan, pupuwersahin mong idepensa niyo ako, 'di ba? Hindi ka papayag na magbabayad ka ng 40 milyones tapos sira pa din yung pangalan mo. Ano isipin ng taong bayan? Na-dismiss yung kaso, wala ng impeachment. Pero ang nasa utak pa din ng mamamayang Pilipino, naku, magnanakaw pa din yan, eh. Bakit mo nasabi na magnanakaw pa din ang Vice Presidente, na-dismiss na nga, hindi naman nila naipagtanggol yung kanyang sarili. No, dinaan lang nila sa teknikalidad, kaya na-dismiss yun. Hmm, 'di ba? Kung matino kang tao, hindi ka papayag doon sa dismiss lang. Pero kapagka ikaw alam mo na sa sarili mo, meron talaga akong kasalanan, may ginawa talaga akong kawalangyaan, ma-dismiss lang 'to, okey na yun, 'no? Bahala na yung ibang mga mamamayang Pilipino kung isipin magnanakaw ako, okey na yun, ma-dismiss na lang. 'Di ho ba nakita niyo yung pagkakaiba, mga boss? 'Pag ikaw alam mo sa sarili mo, wala kang ginawang kalokohan, wala kang ginawa na kawalangyaan sa kaban ng bayan, pagagalitan mo pa yung mga lawyer na yan, eh. Oh, paano yung pangalan ko? Paano lilinisin? Paano ipaiintindi sa mamamayang Pilipino na hindi ako magnanakaw, 'di ba? Kapag alam mo sa sarili mo, wala kang kawalangyaang ginawa. Pero kapagka yung alam mo sa sarili mo na meron kang mga ginawang gano'n, ma-dismiss lang, okey na yun. Paano yung iniisip ng mamamayang Pilipino? Ayos na yun, bahala sila dun. At least dismiss yung impeachment. Hindi ako matatanggal sa pagka-Vice Presidente, 'di ba? Makakatakbo ako sa 2028 election. Yung tipong, okey na yun, 'no? Sabi ni Diril Chua, self-evaluation tawag diyan, Sabi ni Jorge Edralin, hindi naman matino ang VP Sara at alam niya kasi na guilty siya. Iba kasi yung iniisip lang na magnanakaw siya over mapatunayan na magnanakaw siya. Magkaiba ang impact niyan. Sabi ho dito ni Senator Risa Ontiveros, has reiterated, no, that there was no reason, wala ng reason ang Senado para iurong pa ng iurong o i-dismiss pa ng i-dismiss o i-delay pa ng delay yung impeachment ni Inday Sara Duterte. Biruin niyo yun mga bossing, 'no? Kinekengkoy tayo ng mga senador. February 5 ipinasa sa kanila, nagbakasyon. Ilang buwan, 4 na buwan, pagdating nung June o June 2,
Aba, binanata naman ho tayo mga kababayan ng pag-aaralan muna. Nung dumating yung oras na yun, aba, parte naman ni ano, pa Alan Peter Cayetano yung ginawa. Na kesyo daw po, remand, ibalik doon sa Kongreso, which is yun yung nangyari. Ngayon eto panibagong mga delay na naman ho mga kababayan. At eto nga 'no, August 4, ayan, sabi dito, sabi ni Senadora Risa Ontiveros has reiterated 'no, there was no reason for the Senate Impeachment Court to delay by nearly a week the resumption of the proceeding against impeached Vice President Sara Duterte after some of her colleagues arbitrarily moved the trial to August 4. Ano po ang sagot ni Chis diyan? Eh, itatanong ko po doon sa mga kapwa ko senador kung okey sa kanila yung August 4. From doon po sa dapat mangyari na nakalagay po sa konstitusyon na kailangan agad-agad, tuloy-tuloy, ora-orada, ora mismo ang gawin, to pag-uusapan na lang muna nila. 'Di ho ba? Ang galing nila, mga kababayan. Dapat po ang nangyayari kung ano po ang nakasaad doon sa konstitusyon, yun ang mangyayari. Pero ang pinapamukhanan nitong mga ito, August 4, o sige che-check ko muna yung mga kapwa ko senador kung okey sa kanila. Paano 'pag hindi okey? Postpone na naman, 'no? Delay na naman ho, mga kababayan. Sa totoo lang ho, ang pinapamukha sa atin nitong, hindi naman po lahat 'no, pero itong mga senador na nakakampi nung mga Duterte, kami ang nasa puder, kami ang may kapangyarihan, wala kayong magagawa, taong bayan lang kayo. Kahit na iduldul niyo pa sa amin yang ibig sabihin ng fourth with na yan, wala kayong magagawa, kami senador, kayo taong bayan lang kayo. Gano'n po nila minamaliit ang taong bayan. Biruin mo, pati nga po yung mga malalaking eskuwelahan, malalaking mga unibersidad, hindi nila sinasagot. 'Pag sinagot ho nila yan mga bossing, kasi ang mangyayari 'pag sinagot nila yan, wala na. Para nilang inilubog ang kanilang sarili sa kumunoy. Kaya dinededma nila yun. Dinededma ang sambayan ng Pilipino. Alam niyo po yung hamon ni Senador Ping Lacson sa kanilang mga senador? Isa lang po ang papatay sa kanila, 'no? Yung hamon ni Senador Ping Lacson na magdebate po sila, isa lang pong word o isa lang pong tanong ang tatanong sa kanila ni Senator Ping Lacson. Ano pagkakaintindi mo diyaan sa nakasulat sa konstitusyon na forthwith? Matatameme na po yang mga yan, yang mga senador na kumakampi para 'wag matuloy yung impeachment. Tameme na po yan. Tingnan niyo ho, may pumalag ba? Wala. Wala, isang word lang, kaya na isang word lang ho mga kababayan, kaya na patamimiin po 'no, ni Senador Ping Lacson yang mga yan. Kaya wala, hindi na lang papansinin. Ganyan yung style nila, eh. Huwag mong pansinin para hindi lumaki. Hmm. Tignan mo si ano, si Marcoleta. Akala mo Marcoleta makakalimutan kita, Oh, nangako nung eleksyon, 'pag ako nanalo, libre 2,000 pababa. Ngayon, nasaan na? Wala na. Gusto ng patayin yung issue ni Marcoleta, hindi na nga ho binabanggit, 'di ba? Hindi na ho binabanggit mga kababayan. Kumbaga pang-eleksyon lang yun, nanalo na ako, eh. Oh, kayo nga, kayo naman para naman kayong mga ano, pinangako ko na nga gusto niyo pa tuparin ko. 'Di ba? Malabong matupad ho yun mga bossing. Una ang iisipin ni Marcoleta, naku paano kaya yung mga manlalamang lang o kung etong bahay na 'to, may 5 kwarto, kung etong bahay na 'to may 5 kwarto, tapos, 10,000 ang bill sa kuryente, nag-request yung may-ari nung bahay. Ang sasabihin, "Oh, hihingi kami ng mga submeter, i-a-apply namin mga submeter kasi papaupahan namin ito kada kwarto." O 'di may submeter kada kwarto. Yung 10,000 na yon, eh,
mahahati-hati na kada kwarto mga bossing. Eh, di yung isang buong bahay na yun libre. Oh, puwedeng lumusot yun, 'di ba? Oh, siguro napagtanto ni Marcoleta, okey na yun, panalo na naman ako, eh. Hayaan na natin yun, 'no? Importante panalo na ako. Yung ipinangako ko, 'wag na natin pag-usapan yun. Mga boss chipamo sir, paalam muna, 'no? Maraming salamat sa pagpunta dito sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan na paki-subscribe, paki-like and paki-share yung ating mga video at para po doon sa mga naghahagilap po ng ating Facebook page, mga kababayan, ayan po uulitin ko 'no, yung Mark Ramos channel sa Facebook page na meron na pong 15,000 followers ho 'yan 'no, isang linggo. Biruin niyo. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. 15,000 na, ha, itong pinakita ko sa inyong litrato ay, last week pa 'yan o nung kailan ba, isang araw pa 'yan. Paalam ho hanggang